Baka lang nag-wonder kayo kung bakit kami nagstay dito. Sabi ko hindi na ako kakain pero nakita ko yung kwek-kwek, sobrang sarap. A window with a view of... Hello mga ka-eats! Magandang araw sa inyong lahat. Bagong vlog na naman tayo. And this time, staycation tayo ulit. Sana na-enjoy ninyo yung mga Hong Kong vlogs natin. Ako, talagang pinaghirapan kaya natang ng aking tiyan dahil nag-food trip ako mag-isa sa Hong Kong. Naglakad-lakad tayo at napa-workout. Almost 60,000 steps. Pagbalik, staycation na agad with the family. Dito tayo sa may Chinatown. Sa Hotel Lucky Chinatown tayo nag-check-in. Ikutin natin, mag-room tour tayo. Tara mga ka-eats, let's go! Pagpasok pa lang mula sa pintuan, meron tayong open closet kung saan makikita yung kanilang robe na labeled as Hotel Lucky Chinatown. Lalagyan ng luggage, shoe rack, meron din tayong bedroom slippers, compli water, yung kanilang safe, at more storage on top. Dito naman, makikita nyo yung living room kasi ito ay isang junior suite na binook namin via Klook at 5,000 plus pesos a night. Junior suite na mga ka-eats. So ito, mayroon tayong couch dito. May pa-painting na ganire. Tapos meron tayong TV. Parang cable TV lang siya. Parang hindi siya smart TV. Nakalagay dito. May channel guide na ganyan. Tapos meron tayong dining table for two. At yung kanilang coffee and tea amenities with the kettle and a window with a view of the parking lot. At yung sa ilalim, may mga parang shop houses. O, di ba? Tara, pasok na tayo dito sa ating pinaka-main bedroom. Meron tayong queen-sized bed. Tapos may carpet. Another TV. Kabilaan, meron parang bedside table kung saan meron silang outlet, universal outlet. Tapos dito yung pinaka luggage rack pala nakalagay. Ito yung view ng, parang ito, Reina Regente yan. Ito yung parking. Tapos, kita niyo yung mga shop houses. Ito yung another side of the room. And pasok na tayo sa kanilang bathroom. Ito yung shower with the shower curtain. Yun na nga medyo issue ko sa ganito. Sana medyo glass man lang siya. Para medyo mas classy ng konti. Spacious enough naman siya. Parang kahit dalawa kayong maligo sabay pwede. Tapos shampoo, conditioner, and bath gel provided na. May lalagyan din ng soap just in case you need it. Tapos ito, yung kanilang toilet with bidet, syempre. Tapos meron din tayong towels and yung kanilang vanity and sink. Bawal mag-vape at smoke. Ito yung mga outlets. Tapos kumpleto naman with vanity kit, shaving kit, sewing kit, soap at towels and glasses. Dito yan, sa junior suite room ng Hotel Lucky Chinatown. Ito yung kanilang gym, ka-eats na ang laki. Kompleto naman. May dispenser kaso lang walang tubig. Tapos ito may mga elliptical, yung mga dumbbell, may medicine ball. Kompleto with bench. Tapos treadmill. Okay naman siya. Tapos siguro baka may towels dito. Tingnan natin. Ay, hindi, wala na. May ibang equipment lang. Pero yan, kung gusto nyo mag-workout kapag nag-stay kayo dito sa Hotel Lucky Chinatown, pwede may gym. Very spacious and looks pretty, well-maintained naman siya. Baka lang nag-wonder kayo kung bakit kami nag-stay dito sa Binondo or sa Chinatown area.
una, malapit na mag-Chinese New Year. So, para meron kayong options, just in case mapagdesisyon nyo na mag-shopping, mag-food trip, magpa-feng shui, mag-explore dito sa oldest Chinatown in the world. Siyempre, mangangailangan kayo ng okay na hotel. So, ito, I think mga around 3 stars siguro to at the very least, no? Pero maganda naman siya. And yung room for junior suite, pwedeng-pwede na mga ka-eats. So, mura na ito. Yung budget-friendly, ito-throw out ko na naman dyan. Marami na naman magagalit. Budget-friendly, 5,000. Pwede na kasi meron na kayong living room. Tapos, una nga, 5 kami. So, kung yung configuration ng pamilya nyo katulad sa configuration ng pamilya namin, budget-friendly na talaga to. May kasama ng breakfast for 2 adults. Libre pa yung twins. Tapos si Beanie, half price. Yung breakfast nila, 525 pesos for adults. So, 262.5 na lang yung kay Beanie. O, di ba pwede na? Ang maganda pa dito, since merong mall sa ilalim ng Hotel Lucky Chinatown, meron kayong mall access sa 4th level kung saan meron silang Chinatown Museum. Okay? So, mamaya, susubukan namin pakita yun sa inyo. Tapos, nakapag-explore na rin kami dahil maraming mga restaurant sa baba. Nag-King Chef kami for lunch. Siyempre, kumain kami ng mga paborito naming dim sum at Chinese dishes. Meron ding wellness, health and wellness. May mga spa, merong salon, merong mga barbershop. At yun, nakapagpagupit ako sa Bruno's kanina. So, ang dami, di ba? Meron din for entertainment. May mga time zone, merong kidzuna. Tapos hindi kayo mawawala ng kakainan dito kasi Pinoy food, Chinese food, iba't ibang klaseng cuisines andito. Tapos syempre, pag maglalakad kayo, papunta mismo sa may Ongpin, Binondo talaga, food trip talaga yon. Kasi nga naman, ang sarap mag-food trip pag nandito sa Binondo. Tapos sa labas lang din ito, sa baba, may open air section kung saan makakita rin kayo ng mga Chinese favorites dito sa may Hotel Lucky Chinatown. O, diba? Pwede na. Kaya for 5,000 plus pesos a night, I believe and I will stand by it na budget-friendly na rin to. Okay? Comment down below kung meron kayong objections. No? Kasi ako, pagdating sa hotel, ayoko rin naman tipirin yung family ko when we stay in hotels. So, for me, ito na siguro yung best na makikita ko around Chinatown area. Kaya dito kami nagstay para lang maipamahagi namin sa inyo na meron kayong option na ganito kapag gusto nyong mag-enjoy ng medyo mas matagal. Hindi lang yung day trip dito sa Chinatown. So, i-comment nyo naman, no? Pwede ba to? Mag-stay ba ako dito o hindi? Pero kung meron din kayong mga suggestions sa iba pang hotel na pwedeng i-try dito for the family, edi game tayo dyan, mga ka-eats. So, abangan nyo yung mga iba pa natin gagawin dito. Sana nakita nyo na yung mga B-rolls ng mall. Pero mamaya, susubukan namin magpunta sa Chinatown Museum at yung outdoor na parang food tripan dito sa may Lucky Chinatown Mall. Okay? See you later! O ito mga ka-eats, speaking of budol, kanina ako nakapagpagupit ako. Habang nagpapagupit ako, nag-shopping ang mga girls natin sa KKV. O, meron pa silang KKV dito. At yan, busy tuloy ang mga babies. Aside from KKV, what else did you see sa Lucky Chinatown Mall? I saw Time Zone. I saw also like a train ride also. And then I also saw riding animals. And then there's like a small arcade with claw machines, but that's not Time Zone. It's just a small arcade. So those are for kids. How about grown-ups? What can grown-ups buy or do here? There's like a lot of shops like the Bruno's Barber that Daddy had haircut in, and then Nailaholics. There's a food spa. There's food stalls, food restaurants. We ate in King Chef for lunch. And pag bibili yung grown-ups, meron bang stores para sa grown-ups? There's clothes stores and there's handyman. Ano yung paboritong store ni Mommy? Nandito yun eh. Watson.
Alright. Yeah. Are you having fun so far? Yes. Yes. How about you? You Yes. like your toy? Yes. What else did you like so far? What is that? How about lunch? Did you enjoy lunch? Yeah. Yes, very good. How about Didi Bear? I like the train. The train. You want to ride the train later? Okay, maybe we will try, ah. Oh, mommy, narinig mo yun, She likes a train. Mga ka-eats, nandito tayo ngayon sa labas, no? Sa taas lang yung Hotel Lucky Chinatown. Ngayon, nandito tayo sa street kitchen ng Lucky Chinatown Mall. So, iba't ibang klase yung mga stalls. Meron tayong mga juices dito. Tapos, bibili kayong juice? See? Tapos, ikot-ikot lang muna tayo. Mamibili siya na ng juice. Meron ditong Taiwan fried bao. Isang peraso, 35. Tapos dito mga juice din. Hello po. Fruit salad. Ayan. Tapos, ito, mga street food. Tapos syempre may lugaw pa dito. At bulaklak. May mga ibang stalls pa. And then dito parang may mga kainan. Tapos sa taas makita nyo yung mga magagandang parang shop house decor nila. Bumili na ako ng kwek-kwek, si Bini naman kikiam. So bumili kami ng watermelon sa melon. 50 pesos to isang baso. Sarap. Mas malalaki rin. Masarap din yung sauce nila. Sabi ko hindi na ako kakain pero nakita ko yung kwek-kwek, sobrang sarap. Nakadalawang cup na kami. So dito kapag gusto nyo mag-food trip dito sa may Lucky Chinatown, pwede kayo magpunta dito sa street kitchen. Parang first half pa lang to, tapos meron pang mga kainan doon. May nakita ko may wying doon. Tapos merong parang mga roastings. Siguro itong sa harap medyo mas beginner pa lang to. Pero mamaya, tinitin natin yung medyo mas advanced na ng mga food stalls doon. Ito yung kabilang side na street kitchen. So merong siocha. Parang mga bicho-bicho, yung parang Chinese burger. Tapos kikiam, saka siopaw. Ano pong masarap dito? Lahat. Rojamo. Ito. Yeah, rojamo and then noodles. Anong rojamo yung... Chicken, beef, pork po. Chinese burger po. Oh. Anong pinaka-okay sa chicken, pork, or beef? Yung beef. Sige, isang beef nga. Thank you. Sir. Ay, noodles, sir. Yun na muna. Thank you. Balikan ko dahil lang. Tapos ito, meron din dito noodles. So, parang mga Korean noodles. Tapos dito, merong mga prito-prito, sausage. Tapos meron ding rice. Parang Chinese street food. Tapos dito, merong fried chicken. May fried chicken. Ito, Master Tan fried chicken. Merong fudaw. Ano kaya itong fudaw? Itong fudaw is noodles din. Noodles. Tapos ito, wying. Ito yun. Wying dim sum. Siyempre, classic. Isa sa mga pinipilahan talaga dito. Mamaya, titingin tayo dito. Feeling ko magta-take out tayo dito para pang dinner natin. Ito na yung binili ko na rojamo. Ito na yung bestseller nila, beef. So para siyang para pala siyang piniping siopaw. Nung una kala ko parang mga scallion pancake. Para siyang toasted siopaw. Tikman ko muna if it's spicy or not, okay? Ano po bestseller siya? Yes. Okay. Parang nasa Isang beef. May chicken po kayo? medyo may parang lasang Mexican ng konti. Hindi siya cumin pero parang... Yung amoy pa lang medyo may konti at ang cumin. Tapos, maganda yung pagkaka-toast nung parang pinaka-bread. Tapos gusto ko yung beef kasi para siyang coarse chop, hindi siya sobrang minced na minced. Mas maganda yung touch ng spring onions for that freshness.
Tapos pwede pa nga siyang spicy, kung gusto nyo spicy. Masarap. Mga ka-eats, masarap yung rojiao. Ano? Rojiao no? Pero parang hindi lang niya kamukha yung nasa picture. Pero masarap yung laman. Parang mukha siyang Chinese fajitas for me. Tapos, napag-desisyon na lang namin na kumain dito sa isa sa mga restaurants dito kasi sobrang daming tao na sa street kitchen at wala tayong mauupuan. Pero kapag gusto yung mag-food rin dito sa may Hotel Lucky Chinatown, pwede kayong kumain dito sa kanilang street kitchen. Pasok na tayo sa Lucky Chinatown Mall. Let's go! Mga ka-eats, naku mukhang sisimangot yung mga ancestors ko. Usapan pala namin ni Bianca. So after na mag-food trip sa labas, waying daw, pero puno kasi sa street kitchen. Sa ganap kami ng makakain dito, yun, napadpad tayo sa isang tonkatsu place. So, tonkatsu Aoki. Hindi ko alam kung saan siya mismo galing, pero talagang nakalagay dito galing sa Japan. So, parang 18 locations sa Japan, 7 sa Thailand. Tapos, parang malalaki yung kanyang mga cuts ng katsu. Tapos, nag-order din tayo ng curry. Tapos, ito pala, yan. Meron siya sa Tokyo, meron siya sa Kanagawa, meron din siya sa Hokkaido, tapos sa Thailand madami. So sa Pilipinas, nakalagay may 2 locations na daw siya pero hindi natin alam. Ang in-order namin ay yung kanilang kata na 200 grams. So ito yung set. Ang special sa kanya yung rice nila parang niluluto sa mukhang kamameshi na lutuan. Tapos ito yung iba nilang sets. Ito pa. Parang iba-iba na parang iba-ibang cuts. Ito parang panalo kasi na medyo busog pa ako. Parang ang laki. 400 grams, 950 rib cut. Kasi ito yung rice nila. Tapos meron silang curry. Ito yung mga curry nila, mga ka-eats. Tapos ito, meron silang kids size. So 80 grams. So 399. Tapos ito pa yung mga ibang add-ons and yung mga drinks. Meron silang parang condiments bar dito. So, Himalayan pink salt, Himalayan black salt, white sauce. Meron kasing white sauce dito. Tonkatsu sauce at meron sila syempre shoyu ata yan at toothpick. Syempre hindi kinakain yung toothpick. So, ito yung kanilang parang sauce bar sa bawat table dito sa Tonkatsu Aoki. Mga ka-eats, dumating na yung order natin dito sa Tonkatsu Aoki. So dito, mayroon tayong yung kids meal nila. Yung kids meal is 80 grams. So i-compare siya sa yabu, yung pinakamalit na cut ng yabu. Tapos rosu din siya. Ito naman, rosu curry. Ito yung laman niya. Tapos ito yung kating kata na sinabi nga mas juicy at mukha talaga siyang mas juicy. Tapos yung rice, naka-serve dito sa ganito. Kakain na kami mga ka-eats. Mga ka-eats, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi na tayo nakapag-vlog sa ating room. Although, kasi parang medyo na-relax kami sa sobrang lamig ng kwarto, which is very good. Yung room parang medyo luma na. Tapos, yung sheet siguro and towel siguro nila can be a little bit, mas malinis. And yun, tapos okay naman, the service has been nice. Tapos nandito kami sa Cafe de Chinatown for their breakfast buffet and I believe it's from 6 to 10 a.m. Tapos ang breakfast rate dito is 525 pesos per person, half price naman kapag lumagpas na ng 6 years old kung di ako nagkakamali. Silipin natin yung kanilang breakfast dahil late ako ng gising kasi medyo pagoda pa tayo. Tara, let's go! Pagpasok nyo, merong pineapple, meron dito ube, tapos meron pa silang salad station dito. So parang merong Caesar and Thousand Island. Ito yung mga gulay. Tapos meron din silang congee and soup. Congee and crab and corn soup. Tapos ito ay yung kanilang condiment station. Tapos ito yung steamed rice.
wala ng garlic rice kasi late na tayo. Ito lang yung scrambled eggs. Tapos ito ay pancit canton, medyo madami pa. Ito yung kanilang chicken fingers. Tapos pork adobo. At meron din silang peanut butter and strawberry jam. Tapos merong bread station. Ito yung kanilang breakfast dito sa Cafe de Chinatown sa Hotel Lucky Chinatown. Dito meron din palang pineapple juice and parang blue lemonade. Tapos brewed coffee. And yung mga sugar creamer. Tapos, ito yung brewed coffee. Tapos water refill station. Kaya na tayo mga ka-eats, kumuha ko na chicken fingers with parang ranch. Ranch ba ito, Caesar? Sarap, ma'am. Medyo makunat na daw. Dad, what's that? Chicken. Tapos, What is that? malambot naman chicken. Meron din tayong garlic rice and scrambled egg. Actually, maganda yung luto ng egg niya. Yung garlic rice niya, garlic naman. Medyo parang malambot lang yung kanin. Ito yung kanilang pancit canton na puro pancit. And the sauce. Very standard. And ito naman yung kanilang pork adobo. Kapintip na ng pork adobo. Tapos malamang, hindi mataba. Ano yung egg sauce? Yeah. Yung egg kasi sobrang ganda ng luto. Ayan. That is good. Ako siguro, ang favorite ko sa plate nila is yung pork adobo. Tapos, i-pair nyo with the scrambled egg and yung garlic rice. Cheers! Eats. Kita nyo ba yan? Ang dami talaga yan. Nakita mo ng ganyan. Yung ganyang klaseng ipis. Nakita namin sa bed ng room. So, ano naman sila, helpful naman sila. Parang nag-search sila kung meron pa ba. Tapos, change yung sheets. Tapos yun nga, dito sa parang sa may spread, medyo may mga ganyan. So, siguro talaga lang, sana ma-maintain mabuti. And sana magawa nila ng paraan kasi sayang. Maganda naman yung hotel. Pero parang medyo kailangan lang talaga ng konting mas alaga lang. And sana magawa nyo ng paraan ng management. Kasi yung breakfast masarap naman. Yung maluwag naman, malamig. Pero yun, syempre kung may mga ganun-ganun, parang medyo mati-turn off kayo talaga. I mean, for the location, pwede talaga siya. For the rates, pwede na. Hello! Kaso lang for the, siguro, cleanliness and hygiene, yung mga sheets, yung mga ipis-ipis na ganun, sana magawan lang nila ang paraan. Yun lang mga ka-eats at sana nagustuhan ninyo yung aming maiksing vlog dito sa Hotel Lucky Chinatown. Kung may ma-recommend pa kayong ibang hotels dito sa area, willing kaming i-try. Siyempre, something better than this naman sana. No? So, yun lang. At kung may mga biyahe kayo, don't forget to use our codes para maka-discount kayo sa inyong mga hotels at mga activities. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Until next time. Bye-bye.